For today's video po, ang i-share ko naman po is about po dito sa GSIS Touch App. Hello po mga amore, magandang araw po and welcome back to my channel. For today's video po, ang i-share ko naman po is about po dito sa GSIS Touch App. Makakatulong po ito para sa mga government employee or pensioner or dependent kasi po mas mabilis na po nila ma-access ang kanila pong mga GSIS benefits and records. Ano ang GSIS Touch App? Ito po ay yung official na mobile app ng Government Service Insurance System. Dito po ay hindi na po nila kailangan pumunta sa mga branches po para lang mag-inquire ng kanila pong GSIS information and records or mag-update, ganun po. Dahil lahat po ng information ay nandun na po sa GSIS Touch App po nila. Ito po ay safe and mabilis and convenient din po. Ang mga key features po ng GSIS Touch App ay yung membership records. Pwede po nilang ma-check ang kanila pong mga GSIS contributions and service records. Meron na rin po itong APIR or yung APIR, yung Annual Pensioners Information Revalidation. Para po ito sa lahat ng GSIS pensioners. Para po ma-verify ng GSIS na buhay pa po sila at eligible pa rin po na tumanggap ng pension. Meron din po itong loan information kung saan makikita po yung loan info at pwede rin po mag-apply ng loan if eligible po. And then yung mga pension details, pwede po nilang matrack ang pension payments and status po nila. Meron din po itong benefit claims. Pwede po nilang i-monitor ang status ng kanila pong mga claims. And pwede rin po silang mag-update po ng kanilang mga personal information. Meron din po itong branch locator and contact info in case gusto po nilang malaman yung pinakamalapit po na GSIS branch po sa kanila. And ang notification features po para updated po sila ng mga reminders and announcement po ni GSIS. Paano i-download at i-install ang GSIS Touch App? Meron pa akong separate video tutorial po para po dito. Pwede nyo po siyang panoorin para po sa full tutorial. Pero ito po, meron po tayong quick instructions kung paano po ito mata-download at ma-install. Una po, buksan po natin ang Google Play Store for Android users or Apple App Store for iOS users po. Tapos ay i-search po natin yung GSIS Touch. Then, i-download and install the app. After po ng installation ay buksan po natin ang app. Then, mag-register na po tayo. Piliin ang sign up sa home screen. And then, i-enter nyo po yung GSIS BP number or yung business partner number. I-fill out nyo po yung mga details, mga profile information nyo po. And then, gumawa po ng username and password. Tapos, i-enter nyo po yung one-time PIN na matatanggap nyo po sa inyo pong mobile number or email. And then, once verified na po, ay registration complete na. And then, proceed na po tayo sa login. Click nyo lang po yung login. Ilagay nyo po yung username and password nyo po. Pwede nyo rin pong i-activate yung biometric login gamit ang fingerprint or yung Face ID. Mga tips po for smooth access. Siguraduhin po natin na updated ang atin po mga contact details sa GSIS records para makareceive po tayo nung OTP or nung one-time PIN. I-update ang app regularly po para makuha po natin yung mga pinakabagong features po ng app.
And make sure po na gumamit po tayo ng secure password at never po dapat na i-share ang inyong login details. Ayan, ganito po ang itsura ng GSIS Touch App. Makikita po natin sa bandang baba yung appear or yung Annual Pensioners Information Revalidation na button. Nandiyan po yung scan QR para kapag pumunta po kayo sa GSIS branch, madalas po kasi may mga QR codes po doon para imbis na pumila po kayo or mag-fill out ng forms manually, scan nyo lang po gamit ang app para mabilis ka pong makakuha ng info or services. Nandiyan din po yung GTAP or yung GSIS Touch Appointment System. Ito naman po para sa mga kailangan pa rin pumunta ng branch. Dito, makakapag-schedule po kayo ng appointment para iwas na po sa pila. Piliin nyo lang po yung date, time, at branch na pupuntahan nyo po. And then yung branches button, kung gusto mo pong malaman kung saan ang mga pinakamalapit na GSIS branch or office, pati po yung mga contact details po nila, yan, meron na po silang mga listahan po doon. And then yung news feature po, para updated ka po sa lahat ng mga announcements, advisories, at mga bagong programs po ni GSIS. Ayan, pagka-login nyo po ng inyo pong GSIS Touch app, makikita nyo po yung 4 na mga tabs po sa baba for member record, loads, claims, and pensions. Ayan. Under po ng member record, makikita nyo po dyan yung member data. And pagka-click nyo po, makikita nyo po ang inyo pong GSIS ID. And then, under naman ng service records, yan, makikita nyo po yung mga service records nyo po. Then, yung tab for insurance policy, kung meron po kayo, and tab for pre-need plan. Ngayon, check naman po natin yung loans tab. Ayan, click po natin. Makikita po natin dyan yung mga active loans, applied loans, available loans. Yan, yung mga pensioner emergency loan, pension loan. Ayan. Click nyo lang po yung mga tabs. Tulad po yan, for active loans. Makikita nyo po dyan yung mga information, yung monthly installment, yung mga applied loans, and available loans. Kung may mga loans pa po kayo na pwedeng applyan. Or mga eligible na loans na pwede nyo pong applyan. Ayan. Ito naman po yung sa claims na tab. Makikita nyo po dyan yung mga claims nyo po. Cash benefit, life claim, retirement claim. Yan, kung meron po kayong claim, makikita nyo po yung information po dyan. Tapos, yung mga available claims. Yan. Yan, life insurance claim, child claim, retirement claim. Yan. I-check nyo po yung mga features po nila under sa claims tab. And then, yung pension tab naman po. Makikita nyo po dyan yung para sa old age pension. Yan, yung payment summary, kung magkano na po yung nadi-disburse for the year. Tapos yung survivorship pension. Yan, ito naman po yung sa APIR. Para hindi nyo na po kailangan pumila pa para magpa-revalidate. Then, meron din pong tab for commencement of pension. Ayan, yung sa kanya po kasi pension record already exists. So, ayun po, explore nyo lang po yung mga features po dito sa GSIS Touch app para hindi nyo na po kailangan pumunta pa ng mga GSIS branches para po mag-transact. So, ngayon naman po, proceed na tayo sa tutorial on how to download, install, and register your GSIS Touch app po. Magandang araw. May GSIS Touch ka na ba?
Madali lang i-download at mag-register dito. Sundin lamang ang acronym na GSIS. Step 1. Get your GSIS Touch app by downloading it. Ito ay available sa Google Play Store para sa Android users at sa App Store para sa Apple users. I-type lang sa app search ang GSIS Touch. Pindutin ang download, then install. Step 2. Sign up. Para sa first-time users, ilagay ang BT number o business partner number at date of birth. Pindutin ang checkbox para ma-accept ang data privacy agreement at terms and conditions. If hindi mo pa alam ang iyong BT number, click the blue question mark tapos diretso verification ka na. Step 3. Input the one-time PIN or OTP set to your phone. Kapag verified na ang OTP mo, mag-ingat, huwag i-share ang OTP sa ibang tao. Kapag verified na ang OTP mo, Step 4. Select an ideal username and password. Dapat yung madali ninyong matatandaan. Pero mas mainam na isulat niyo ito o ilagay sa inyong notes o memo app sa phone. Once na validate na ang username at password mo, your registration is officially complete. But wait, huwag ka muna naalis kapatid. Try mo muna mag-log in gamit ang bago mong credentials sa GSIS Touch. Isara ang app, tapos buksan ulit para matest mo na rin. May option ka to use biometrics o facial recognition para mas mabilis ka makapag-log in. Siguraduhin lamang na pumunta sa phone settings at bigyan ng access sa camera ng phone mo ang GSIS Touch. And that is all you need to register sa GSIS Touch app.